Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Webes at ngayon May 22, 2025. Maraming salamat sa Pinoy Gising sa paghatid po ng mga balitang pambansa. Dadako na po tayo sa ating mga balitang lokal. Siyempre po kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Sa bayan ng Mangaldan, pinangunahan ni Mayor Bonafé de Vera ang inisyal na pagpupulong noong Biyernes sa Conference Room Municipal Building kasamang bagong hala ng miyembro ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Tinalakay ang pagpupulong ang isinagawang Unity Victory Motorcade kung saan lumibot sina Mayor Bona kasama sina Vice Mayor-elect Attorney Fernando Juan Cabrera at walong halal na konsihal na sina Chini Rose Flores, Juby Frialde, Marlon Tibig, Attorney Leia Evangelista, Rolly G. Abalos, Michael Ervin Lumibaw, Labilian Maramba at Russell Simorio. Nagsimula ang motorcade sa Mangaldan Central School alas 7 ng umaga. Pinag-usapan din ang gaganaping inaugural ceremony ng mga opisyal sa darating na June 1 sa harap ng Presidensya di Mangaldan. Sa siyudad ng Alaminos, isinagawa ang Sustainable Development Goals Localization Project Orientation upang mas malapit sa lokal na pamahalaan ng mga layunin ng Sustainable Development Goals o SDGs na dinaluhan ng Technical Working Group ng bawat opisina ng LGU na patuloy na sinusuportahan ni Mayor Arthur Brian Celeste. Layunin nitong isalin sa lokal na antas ang mga pandaigdigang mithiin tulad ng kalidad ng edukasyon, kalusugan para sa lahat, pagkakapantay-pantay at pangangalaga sa kalikasan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng provincial government sa tulong ng Center for Pangasinan Studies at sa pakikipag-ugnayan ng City Planning and Development Office ng lungsod. Ay sinagawang Sustainable Development Goals o ang Sustainable Development Goals Localization Project Orientation sa Don Leopoldo Quezon Convention Center noong isang araw. Samantala, upang palalimin ang pangunawa at kaalaman ng mga tagapaghatid ng serbisyong pampubliko sa barangay, matagumpay na sinagawa kamakailan ang orientation ng The Citizens Charter Handbook sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Pier Park. Ang aktibidad ay inorganisa ng Municipal Local Government Operations Office sa tulong ng Bayambang Poverty Reduction Action Team o BPRAT at dinaluhan ng mga barangay secretary at mga ARTA focal person mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Bayambang. Layo ng aktibidad na ito na tiyakin ang mas malalim na pangunawa sa nilalaman, layunin na tamang implementasyon ng Citizens Charter Handbook sa bawat barangay alinsunod sa mandato ng Anti-Red Tape Act o ARTA na nagsusulong ng transparency, accountability at dekalidad ng serbisyo publiko. Binigyan diin sa orientation ang kahalagahan ng maayos na paggamit ng handbook, ang tamang proseso ng frontline services at ang pagpapanatiling updated at madaling ma-access na information para sa publiko. Inaasahang makatutulong ang orientation ito sa pagpapaigting ng kampanya laban sa red tape at sa pagtitiyak ng mas episyente, tapat at kalidad na pamamahala sa antas ng barangay. Samantala, inilunsad ang joint IEC ng RHU1 at ESWMO para sa Substage Management, Waste Segregation, Collection at Communicable Disease Prevention. Simula noong May 14, isinagawa ang isang Joint Information Education Campaign na Rural Health Unit at Ecological Solid Waste Management Office sa iba't ibang barangay pantalakayan na napapanahong paksa. Kabilang dito ang maayos na Substage Management kung saan binigyan diin ang pagtatayo ng water tight septic tank
sa mga bagong tahanan at inilahad din ang kalagahan ng maayos na paghihiwa-hiwalay ng basura mula sa pinanggalingan nito at ang tamang schedule ng koleksyon. Nagbahagi rin ang mga speaker ng information tungkol sa pag-iwas sa mga nakahahawang sakit upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng komunidad. Ang IEC na patuloy na isinasagawa upang mapalawak ang kalaman ng mga residente sa mga isyong pangkalusugan sa pangkalikasan na isang 14-day campaign na inaasahang magtatapos sa Hunyo 2, 2025 ng bayan ng Bayambang. Sa police report, matagumpay na natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect sa sinagawang oplansitan ng Alomino City Police Station sa nangyaring robbery hold-up sa SC Fuel Station noong May 17 sa Barangay Bulanoy, Alomino City, Pangasinan. Sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng kapulisan at tulong mula sa mga responsableng mamamayan, natukoy ang suspect ilang oras lamang matapos ang insidente. Na-recover din ng mga otoridad ang ilang ebidensya na nag-uugnay sa suspect sa krimen. Kabilang ang isang gray na helmet, itim na jacket, at itim abong Honda Click na motorsiklo na walang plaka. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernabe F. Ramos, ang hepe ng Alomino City Police, mag-isang isinagawa ng suspect ang krimen at ngayon ay nakaabang na ang isasampang kaso laban sa kanya. Pinupuri natin ang mabilis na aksyon ng ating kapulisan at ang pakikisa ng komunidad sa naging daan sa agarang paglutas sa kasong ito, pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ramos. Malinaw ang mensahe nito na hindi natin palalagpasin ang anumang uri ng krimen sa ating lungsod. Hinikayat namin ang paglalagay ng karagdagang CCTV camera sa lahat ng lugar na pwedeng pangyarihan ng ganitong krimen. Patuloy na hinikayat ng pamahalang lungsod at ng PNP ang publiko na maging mapagmatyag at agad na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa Alomino City Police Station. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Ang pagbalita ko po Susan Valdez Yadaw. Katabay po natin ating co-pilot si Chief Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:25. DWIC. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mga ka-Guanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang
pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four: Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. DWIZ! Okay mga kaibigan, bilis po ng oras natin, alas 5:29, tuloy po ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ayan, 2 araw pong walang yung lingkod. 5:29. Bakit? Meron akong echo. O ano yun? Sige, sandali po. Meron akong malis na. Okay mga kaibigan, ayan, ang bilis na araw, no? Huwebes na ngayon. Sabi ko nga na food poison tayo sa Katakawan. 2 araw tayong iginupo ng 2 araw, medyo hindi pa okay, pero okay na. Hindi pa okay, pero okay na. Ngayong araw ito yung start ng ito yung start ng Guanzon Festival 22 hanggang 25 yon. At ngayong araw din po may dalahilo talaga ako sa petsa. May 22 to 24 11 Pangasinan local products ang sasali sa 3-day International Food Expo o IFEX 2025 sa World Trade Center sa Pasay City. Magsisimula po yan ngayong araw hanggang magtatapos sa 24. Ang 11 exhibitors mula sa lalawigan ng Pangasinan, isi-showcase nila yung mga produkto ng probinsya sa gaganapin pong Premier Trade Promotion program ng bansa na layong po nito na to foster innovation sa food industry sa pamamagitan po ng pagsasama ng local at saka international food, beverage, and ingredient industry players. I-extend ni Governor Ramon Gico III ang kanyang full support sa pag-bolster the best Pangasinan local products na sinimulan niya nung term po niya nitong July 2022. Yan, kung maalala po ninyo, lagi po natin binabalita yung IFEX, basta isasali po yung mga produkto po ng produkto ng Pangasinan sa World Trade para makilala po internationally ang mga produkto ng Pangasinan. Ayan po, ang probinsya full support yan. Naririnig po natin yung ating mga MSME. Ayan, MSME, Micro, Small and Medium Enterprises. Matagal na nilang gustong sumali pero napakahirap sumali sa mga ganitong mga aktibidad. Itong pagsali po sa International Food Expo dahil malaking pera ang kakailanganin para makasali dito. So ito po sinusuportan po ito ang ating provincial government para makilala ang
mga produkto po at mas mapalago nila yung kanilang yung kanilang mga negosyo at makilala sa buong mundo ang produkto po ng lalawigang Pangasinan. Sa second term po ni Governor, ang provincial government mas lalo po nilang paigtingin ang kanilang drive sa pagtataguyod hindi lang ng local products but kasama na rin po yung tourism sites in Pangasinan. The exhibitors comprising the Pangasinan team para sa taong ito ng IFEX ay ang mga sumusunod. Huyang Food Corporation, ito yung bangus and chicken karyage. Alicia Bay Dagupan bangus, ito naririnig na natin ito. And seafoods, ito yung mga processed bangus. Mama Selly Enterprises, ito naman yung bottled processed bangus. At ang iba pa, Di Malupig and Gabriel Food Products Trading, sugarcane vinegar, suka lang ito pero sasali sila sa food trade expo. Bernal Bagoong, ito yung Bagoong Products, Abundance Agri Tourism and Training Center Incorporated, Organic Agricultural Products, Bantog Samahang Nayon MPC, ito yung dairy products, at saka Nutridense Food Manufacturing Corporation, ito yung ready-to-eat, complimentary and fortified foods. Meron 3 first-time exhibitors na sasali po ngayong taon. Ang Rotico Food Products, ito yung Romana, alam mo po niyo yung Romana, dyan sa Mangaldan, Romana Peanut Beetle, Eldica Seafood Processing, ito yung processed bangus, at saka Anjo Farms Incorporated, process bangus pa rin ito. Yan mga bangus naman, ito yung marami dito sa atin Ang Romana po, ito po yung peanut brittle. Yan, na kilala sa quality. Sabi nga ng may-ari nito, lahat ng niluluto namin dito, quality. Si Annie Maria Isabel Mendoza, ang production manager ng Rotico Food Product, tsaka siya po yung asawa ni former 2nd District Board Member Bon Mark Mendoza. Over the years, ang Romana Peanut Brittle has gained popularity and can also now be considered an heirloom local product. Iba, marami nga bibili na nga nito, dinadala na ini-import na ito matagal na, noon pa. Kapag mayroong mga uuwing mga balikbayan, ito yung dinadala nila pasalubong sa kanilang mga kababayan. In 2023, the provincial government, through the Provincial Economic Development and Investment Promotion Office, nakipag-partner sila kina Dr. Arlene Grace Guico, ang founding president ng Project Abound, at mother ni Governor, kung saan nakita nito ang Pangasinan export quality, locally manufactured products na sinalihan din nila dito sa tinatawag na FAME Trade Exhibition. Ito naman yung mga products naman, mga bags, sapatos, handicrafts na gawa naman po ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. I-feature din po sila dito sa FAME Trade Exhibition. At kamakailan, ang provincial board, gumawa po sila ng 2 ordinansa bilang pagsuporta sa mga layunin nito ng provincial government, na ang establishment of micro, small and medium enterprises trade, investment and exposition center in Pangasinan, and to institutionalize the participation of local MSMEs in the Manila FAME, the IFEX activities and other similar trade expositions. So napakasaya, sabi ng mga sasali dito sa IFEX na to, lalong-lalo na yung mga first-timer. Malaking tulong daw ito para makilala ang LDCA internationally. It is fun to join the IFEX. Malaking tulong ito sa pag-introduce ng LDCA internationally. Ayon kay Belma Carrera, ang LDCA Seafood Processing CEO, habang pinapayag po nito yung kanya excitement sa pagkikilawak sa exhibit for the first time. Ito po exhibit na to, kung hindi nyo pa na-imagine, pagpunta nyo doon sa
World Trade Center. Bawat probinsya, actually, ibang mga probinsya, mas malalaki yung kanilang mga booth. Merong kanya-kanyang booth dyan. Siyempre, with the support ng provincial government, katuwang dyan ng tourism department, sila yung siguro silang kagawa ng pagdisenyo, kanya-kanya yun pagandahan ng pagandahan ng booth, pagandahan ng display, yung yung ginagawa po nila para i-promote yung kanilang mga produkto. Yung iba meron yung nag-food taste, pinapatikim yung kanilang mga produkto. Although at yung iba nagbebenta rin. Although yung pagbebenta, parang sabi nga nila, lang yun secondary lang yung pagbebenta. Priority doon ay ang makilala po yung produkto yung kanilang produkto internationally. Kasi meron ng mga nandun na mga nisasama na sila sa listahan na pwedeng tignan ng kumbaga sa Biblia ng mga international na mamimili kung saan sila bibili, kung ano po yung hinahanap nila. May chance na silang maibenta yung kanilang mga products internationally. Ayan. O pang-export na. Hindi na dito lang sa lokal. Kaya yung suka, ganun suka lang suka lang, pero pwede na rin siyang pang-export, di ba? Meron nga yung usap naman to suka na to, ganun. At yun, kapag pupunta po kayo dyan sa World Trade Center, para na rin kayong pumunta, para na rin kayong umikot sa buong Pilipinas. Ayan. Kasi po ba, di ba, kapag pupunta kayo sa isang bayan, o sa isang lugar, lalong-lalo na kapag misis ang nagtutour, ang hahanapin yan, ano ba yung pwede mong mabili? Ano ba yung pwede mong ibenta? Ano yung pwede mong ipasalubong pag uwi mo? So, hahanap ka talaga ng mga bagay na ang meron doon na nais mong iuwi. Yan. So, kapag ka nagpunta ka dyan sa World Trade Center, kapag ka meron ganyan mga exposition, expo, para ka na rin nag-tour sa Pilipinas, para mo na rin inikot ang buong Pilipinas na makikita mo kung ano yung mga produkto sa iba't ibang mga lalawigan. Ayan. At syempre, magkakaroon ka rin ng chance na makapamili na rin kasi may mga iba talagang ibinebenta na rin. At yung sinasabi nga natin, hindi yung pagbenta ang kanilang purpose, kundi talaga makilala internationally yung kanilang mga produkto. So, mamaya po yan, magsisimula po yan ngayong araw, May 22 hanggang bukas, hanggang sa 23. Okay mga kaibigan, oras po natin, ganap ng alas 5:40. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Dahil ang balita hindi Gina tayo kay Gina De Venecia. latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga
balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. DWIZ. Oras po natin, ganap ng alas 5:45. Tuloy po ating programa ang Todo Balita at Komentaryo. Kami pa naman ka rin ng mga kasama. Susan Valdesya daw. Ako pa si Liway Mananta ni Paragire. Medyo super delayed tayo dahil medyo late ang starting ng aking makina. Okay, sana na to yung palarong pambansa sa Lawag. Oo, May 26? Next week, sa kasalukuyan, ginaganap yung National Schools Press Conference at saka National Festival of Talent. Sabay po yan sa Ilocos Tour naman. Mm-hmm. And then next week, palarong pambansa. Ito naman po yung national competition mula sa division ng DepEd to regional meet dito sa atin R1AA, and then pinaka-finale yung palarong pambansa. Yan, nagaganap din sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte at parang saka, madalas sa Ilocos Norte ang palarong pambansa. Hindi, ito lang. Although nung last year, syempre yung todo yung pangalan nito, promotion, dahil nga it's the home province of the president. So ine-expect na maganda yung hosting. Tapos may nakita ako yung mga materials nila, yung merchandise para sa mga atleta. Talagang embroidered yung logo. Tapos syempre yung weaved. Dahil ang Ilocos, kilala po yan sa hand-weaved na mga tela. So, yan po sa sa next week. Kaya yung mga atleta mula dito sa ating lalawigan, mula sa Pangasinan 1, Pangasinan 2 Schools Division, at saka yung 4 na City Schools Divisions, andun na. Para naman sa National Press Conference at saka NFOT. Pero may man nakita ako mga post kahapon, yung mga galing Mindanao, Visayas, syempre bumabiyahin sila. Papunta dito sa other end ng Pilipinas, kumbaga. Ayan, ito kasi nakita ko yung post ng Alamino City, yung siyam na
malalaro nila, atleta nila, ang sinusuportahan naman nila para sa 2025 palarong pambansa sa Lawag City, Ilocos Norte. Meron pong advisory dito naman, ang Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay mula kay Engineer Rodrigo Corpus, ang General Manager. Panawagan nila at pinapaalam ng pamunuan, sabi po dito, ng Senpelco sa lahat ng kanyang nasasakupan ang Energy Regulatory Commission o ERC ay mangangasiwa ng public hearing. Dalawang schedule to, yung una sa June 13 next month, araw ng Friday at 2 p.m. Yung pangalawa naman, June 20, Friday rin yun, 2 p.m. parehong online through Microsoft Teams application. Ayan naman, tinuturo nila sa kanilang mga member consumers. Ang pag-uusapan, ang i-present ng ERC, itong ERC o Energy Regulatory Commission Case Number 2025-067RC, Therma Luzon Incorporated o TLE and Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco application for the approval of the power supply agreement between Therma Luzon Incorporated and Senpelco with prayer for provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. So yan po ay ayun nga po, dalawang schedule, June 13 at saka June 20 online. Ayan. May nabasa ko kamakailan na na bababa ang singil ng kuryente. Ewan ko kung hindi ako yun kahit inahanap ko ngayon. By April, taka muna hindi. Mayo na ngayon. Baka yun? Baka June. Ito yung, ang Senpelco, nakikita ko dun sa kanilang Facebook page. Every now and then, pinupost nila yung mga adjustments. Pwedeng tumaas ng konti, pwedeng bumaba ng konti o bumaba. Pero ini-expect kasi na by June, bababa talaga kasi yan na yung rainy season, umpisa na. So lesser yung consumption ng kuryente, lalo na yung consumption ng paggamit ng electric fan at aircon para naman sa mga Pero may time na may time na parang hindi nagbabaw kahit na hindi ka kahit na halos hindi ka na gumagamit ng mga anong tawag nito, ng mga appliances mo, pero mataas pa rin yung kuryente. Pero may time na itong mga nakalipas na buwan, biglang bagsak ang bayarin sa kuryente, which is good kasi nga dito po sa bansa natin, dito raw ang pinakamataas na binabayaran po natin sa kuryente. Yan, pinakamahal ang konsumo ng kuryente sa Pilipinas. Kaya nga lahat, ito nga yung sinusulong nga naman, biglang mapunta tayo kay Congressman Marco Huangco, yung isinusulong nga po niyang nuclear power plant para nga naman magkaroon ng pagkakataon na maging mura ang presyo ng kuryente dito po sa bansa natin. At maganda sa sa Labrador, kung sakaling doon nga itatayo yung mga power plant, magiging libre kasi yun yung parang condition, magiging libre yung konsumo nila. Ang duration hanggang buhay ang power plant, na ang buhay pala ng nuclear power plant ay 80 years. Yun yung tanong kasi ang daming tanong, bakit dalawa yung malalaking power plants sa Pangasinan yet ang taas ng rates dito. Hindi, kumbaga, wala tayong special rate. Yan nga po yung Sual Power Plant at saka San Roque Power Plant. Kasi, unlike yung sinusulong ni Congressman Marco Huangco na umpisa pa lang mailalagay sa agreement na magiging libre yung kuryente na manggagaling sa nuclear power plant na gagamitin ng Labrador. Yung sa San Roque Dam at San Roque Power Plant tsaka Sual Power Plant, early on hindi kasi nakalagay yun. Hindi yan kasama sa conditions ng pagpapatayo doon. Kaya walang magagawa yung mga electric cooperatives and company na andito sa Pangasinan kasi sila din nagsusource din sila bumibili din sila At ang dito, nakakatuwa dito, kuminsan sa Sual, walang ipapaserox. Oo. Kuminsan sa Sual, walang kuryente. Magtataka ka, bakit walang kuryente? Andun yung pinakamalaki. Andun yung planta, malaking planta. Ba't wala silang kuryente? Oo. Ayan. Kasi nga, itong mga electric cooperative for Sual, sakop po niya ng Panelco 1, Pangasinan Electric Cooperative 1. Sa Eastern Pangasinan, it's Panelco 3. Kasi itong mga to, bumibili sila sa
sa merkado. And then yung bibilhan nila, yun ang nagsusource sa mga power plants. Kumbaga sa naka-station lang doon pero hindi siya doon. Hindi ka makakabili direct doon. Aga-akasuso di man, hindi doon nagsusource. So, aga-akasaksak di man. ulanid, saliwundan tapos sa may Manaliw, doon sila kukuha ng supply. So yun, hindi ka pwedeng mag-direct, no, direct buying. Hindi ka pwedeng mag-direct na bumili. So yun po yun, pero nung nakaraan nga, bagamat napakainit, andun yung panawagan palagi ng Senpelco, no, as much as possible kung kakayanin, bawasan yung consumption, yung mga nakasaksak. Pero every summer kasi, yan naman the more na gumagamit ka ng electric fan at saka air condition para dun sa may mga aircon. Pero yung pati electric fan, pag summer season, napakainit, susurrender. Mainit na yung ibinubuga. Okay, mga kaibigan, wala akong gadget para dun sa aking greetings. Pero good morning kay Achikor Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. Makalimutan mo yung ID ko, ha? Ang DILG rin may panawagan nga, pinag-usapan na rin lang natin ng energy. DILG to LGUs intensify energy saving initiatives in government sector. Ayan. Ito yung panawagan nila, intensify energy saving initiatives bilang suporta kay President Ferdinand Marcos Jr. na panawagan to promote energy efficiency in the public sector. The Department of the Interior and Local Government has urged local government units to intensify energy conservation efforts by implementing the government energy management program in line with the Republic Act number 11285 or the Energy Efficiency and Conservation Act. Ang GEMP, ito yung Government Energy Management Program, is a government-wide initiative aimed at reducing electricity and fuel consumption in all government agencies sa pamamagitan ng efficient use of energy resources. Kasama na rito ang electricity saving measures and fuel efficiency sa pagpapatakbo po ng mga government vehicles. Meron ding Memorandum Circular 2020-25-515 kung saan inatasan ng DILG ang lahat ng LGUs to craft a local EEC plan that outlines specific conservation strategies, target reductions, and motor vehicles inventories. LGUs except barangays are also enjoined to establish an EEC office within their planning and development units funded under general appropriations. So, ang mga local chief executives are likewise enjoined to issue an executive order or memorandum formalizing EEC protocols in government buildings and facilities. So, kailangan talaga magtipid ng kuryente, pati mga LGUs. Lalo na mga LGUs. Yung alam nyo, ang daming mabibiling yung mga maliliit lang na solar lights, just enough na makabigay ng liwanag. Alam mo, laking tulong din po yun. Kasi, di ba, pag dumilim, automatic naka-switch on na yon. Pwede nyo gamitin yon sa mga, pag yung areas na overnight yung naka-switch yung mga ilaw nyo. So, a little investment, mura lang naman, pero habang mainit yung sikat ng araw, gagamit po natin yan. Makabawas naman siguro kahit papano sa ating consumption. Pinag-usapan natin dito kanina ang Lawag City. Nandun na sina Sergio Gil Cruz Beltran, nakikinig daw sila, kasama sina Elmer Bidas, Van Arcos, si Sergio Gil, tsaka si Faith Bunso. Good morning po. Ayan mga mga technical officials yan sa palarong pambansa or dun sa mga team ng Region 1. Si Sergio Gil, kasama din kayo sa sa swimming, sa palarong pambansa. Siya yun yung boses na naririnig sa swimming. Sa swimming. Ayan, all over na yan si Sergio Gil. I think hindi ko lang alam kung serve na rin siya outside the country. Si Congresswoman Rachel Arenas, andun naman siya sa Saudi Arabia kasama ang ilang congresswomen para naman, itong sabi niya, working visit to the Kingdom of Saudi Arabia for the women political leaders. Not only siguro from the
from the Philippines, kundi ganun din mula sa iba't ibang bansa. Si Sir Roberto Nimer, good morning din. Cecilia Morante, morning mga madam. Siyempre, hindi makakalimutan si Yoyo, Yayo, Yoko, Batutay. Yoko, tsaka si Batutay. At tsaka si Cecil. Yung Batutay, hindi man, ano yan, hotdog. Longganisa. At tsaka si Gaheto, Emasa, Landingin, Benjamin. Good morning din. Sir Napoleon ko, good morning. Lori Sanchez Maramba, hello. Si Sir Nap, Sir Nap ko, good morning. Ganun din kay wife ni Sir Roberto Nimer, Ma'am Araceli, belated happy birthday. Si Preciosa de la Cruz, good morning. At saka yung iba pa. Ayan, at saan si Ken? Madam Rose Ke? Siyempre kung andun si Ma'am Rose Ke. Abalang to, alang kong anak. Andun din si Kuya Benchitan. Yes. At saka si Ate Mel, good morning. Hindi pwedeng mag-absent yung mga yan. Ayan, pero bilis po ng oras natin mga kaibigan. Last na, ko yung mga taga-basista, kung bisita lang po kayo sa office ni Ma'am Jelly sa Solid Waste Management, pwede kayong bumili ng mga tote bag. Ito yung ni-recycle po nila yung mga campaign materials, yung mga tarpaulin na ni-recycle nila. Merong malaking bag, merong maliit. Yung mga coin purse, I think, it's either pinamimigay nila ng libre o maliit lang yung babayaran. Parang yung bag, medyo malaki, 50 pesos. Gagamitin nila sa pambili rin nila ng sinulid, yung zipper, yan po, sa kanilang Solid Waste Management Office, dyan sa LGU, Basista. Ayan, pero may problema ako. Kailangan ko umakyat ulit. Kasi doon. Hindi nga ako makabuhat, kaya ito nga lang ang bit-bit ko, oh. Tapos aakyatin ako ulit. Oras po natin mga kaibigan. Isang minuto na lang bago po sumapit ang alas 6 ng umaga. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side. Ako po si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paraguirre. Good morning. Sir Ogie Cornel Ventinilla, good morning po. Ako naman si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM.